So yun. So syempre, sobrang ganda ng movie, obvious naman. It's a Marvel movie that you never asked for, but it's a Marvel movie that you need. Well, kung isang average casual movie goer na gusto lang manood for fun, may enjoy mo yung action scenes, storyline, yung relationship nila, and I'm 80% sure na after mo mapanood ang movie na to, magiging interesado kang balikano panoorin yung mga dating Marvel films or series. And syempre, kung Marvel fan ka, or kung di ka man fan pero napanood mo lahat past films and series, ma-appreciate mo siya ng bongga kasi ang daming bits and pieces, mga references and Easter eggs. Tapos ito na siguro yung closest thing to a spoiler. Aware naman tayo sa concept ng multiverse na na-introduce na before pa nagkaroon ng Marvel Cinematic Universe. Mas na-appreciate natin siya nung na-put into action and na-build up sa Infinity War saga. Tapos after no, medyo yung sumunod na phase, nawala na yung novelty, masyado ng overuse, tas wala na masyadong wow factor kasi lahat na lang multiverse, lahat na lang may bagong variant, may bagong character sa ibang mundo. Pero dito, di mo ma-expect yung mga mangyari, sino o ano yung lalabas. So para maging fresh ulit yung multiverse concept, dito may feel na alright, sa wakas, eto na to, buti pinasok ito, buti pinagbibigyan na kami. So talagang maglo-look forward ka sa mga susunod na phase kung ano yung magiging storyline. Hindi nga lang siya for family kasi medyo R-rated siya. From the moment na nag-drop na yung Marvel Studios logo, wala nang dead air. All throughout the movie, makikinig at makikinig ka talaga. Syempre, kung di ka makikinig, marami ka mamimiss. Sabi nila 8 to, kung compare mo sa Infinity War which is 9 and then Endgame which is 10. Pero sa akin, feeling ko nasa 9.5 pa rin siya. Panoorin nyo na guys. Kung hindi nyo pa papanoorin, iwas mo na kayo sa Facebook para maiwasan nyo yung spoiler bago nyo mapanood. See ya!